Glyza's POV. Napauwi kami ng maaga kasi pinapatawag si Adrian ng daddy niya. Sobrang importante lang talaga kaya nagmadali kami agad na umuwi. Hinatid muna namin si Adrian at Marco sa kumpanya at hinatid na rin kami ni Randy sa mga bahay namin. Nag-aalala ko kasi parang may nangyari sa kumpanya ni na Adrian. Pagka-uwi ko sa bahay ay humiga muna ako sa kama at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Pagkagising ko ay agad kong kinuhang phone ko. Nagulat ako sa dami ng messages at missed calls. Karamihan doon ay kina Adrian, Mommy at Rose. Bumangon ako at tinawagan si Adrian pero walang sumasagot. Binasa kong message niya sa akin. Sabi niya hindi siya makakauwi ngayon kasi may nangyari daw sa kumpanya nila. Bigla akong kinabahan kaya nagbihis ako at inayos ang mga gamit ko. Pupunta ako ngayon sa company nila. Pagbaba ko ay agad ko nakita sina Mommy at Daddy. "Where are you going, Iha?" Wika ni Daddy. Nagmadali akong bumaba at lumapit sa kanila. "Dad, anong nangyayari sa kumpanya ni na Adrian?" "May mga rumors na kumakalat about sa company nila, anak. Nanganganib ngayon ang company nila." Saad ni Mommy. "What? Kailangan nila ng tulong, Dad? Puntahan natin sila ngayon." Wika ko't na unang naglakad. Hindi pa man ako nakakalayo, bigla akong hinila ni Daddy. "No, anak. Labas na tayo sa problema nila." "Anong labas? Pamilya ko rin sila, Dad. We need to help them, Dad." Pagmamatigas ng dalaga. Pinilit ko na alisin ang pagkakahawak ni Daddy sa braso ko, pero mas malakas talaga siya sa akin. "Uuwi ka na sa bahay, Glyza?" Maotoridad na wika niya. "No, ayoko." "Uuwi ka sa ayaw mo man o sa gusto." Pagdidiin ni Dad at hinila ko palabas ng bahay. "Ma'am Glyza!" Sigaw ni Yaya Celia at sinundan kami sa labas. "Dahan-dahan naman sa paghila sa anak mo, Ramon." Wika ni Mommy na sumusunod rin sa amin. Hindi siya pinansin ni Daddy at hinila ako papalapit sa sasakyan. Binuksan ng driver niya ang pinto ng sasakyan. Saka ako pinilit na pinapasok ni Daddy sa loob. Umupo siya sa tabi ko at umupo naman sa front seat si Mommy. "Ano po bang nangyayari sa'yo, Dad? Bakit mo ginagawa to?" Hindi niya ako pinansin at nakatingin lang siya sa labas ng sasakyan. Tumingin ako kay Mommy at hinawakan niya ang kamay ko. Alam ko na walang magagawa si Mommy para tulungan ako sa sitwasyong ito. Sa pamilya talaga namin kapag nakapagdesisyon na si Daddy ay wala na talaga kaming magagawa kundi sumunod na lang. Adrian's POV. Malalim na ang gabi at nandito pa rin ako sa office ko. Dahil sa rumors na nagsisilabasan ngayon tungkol sa kumpanya namin, ay maraming tumatawag sa amin pati na rin ang mga media. Ngayon ay gumagawa ko ng paraan para mawala ang mga article na kumakalat. Napahawak ako sa sentido ko dahil sa mga late comments na binabato sa amin. Siguro kung sino man ang tao sa likod nito ay masayang-masaya ngayon. "Sir, magpahinga ka muna. Mas lalong sasakit ang ulo mo sa ginagawa mo." Hani ni Mr. Valdez. Hindi rin daw siya uuwi ngayon para tulungan ako. Nagpaiwan rin si Rose at Lucas na ngayon sinusubukan na alamin kung sino ang nagpakalat ng mga article. Pumunta rin dito si Daddy at Mommy kanina. Pero pinauwi ko sila para makapagpahinga. Ano nga bang totoo sa mga usap-usapan ngayon sa De La Cruz Group of Company? Mainit ngayon sa social media platforms ang mga nagsisikalat ng mga article tungkol sa pang-aagaw ng mga De La Cruz sa dapat na kinatatayuan ngayon ng pamilyang Suarez. Kilala ang mga De La Cruz sa paglabas ng mga magaganda at fashionable na mga damit. Ayon sa artikulo ay pinagbantaan umano ni Mr. De La Cruz ang dating owner ng Suarez Clothing na si Mr. Arturo Suarez. Ang buhay nito, kapalit ang kumpanya nila at pinagnakawan pa ito dahil doon ay mas lalong lumaki ang kumpanya nito. Wika rin sa artikulo na pinagnanakawan rin nila ang kanilang sariling kumpanya. May katotohanan nga bang lahat ng mga akusasyon na to? Lahat kaming apat ay hindi talaga natulog para dito. Lumabas ako ng office ko at karamihan sa mga empleyado ko hindi na bumalik. Hindi ko mapigilan na manghinayang sa pinaghirapan ko para sa kumpanya. "Magiging maayos rin ang lahat, sir. Magtiwala lang kayo." Wika ni Rose. "Sa ngayon, sir, umuwi ka muna sa bahay niyo. For sure, nag-aalala na si Ma'am Glyza sa'yo. Kami na lang muna ang bahala dito." Saad naman ni Mr. Valdez. Kagabi pa pala hindi sumasagot sa tawag ko si Glyza. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Inayos ko ng mga gamit ko at umalis ng kumpanya. Hindi rin naman ako magtatagal at babalik ulit ako doon. Uuwi lang talaga ako para maligo at i-check ang asawa ko. Pagkarating ko ng bahay ay agad akong sinalubong ni Yaya Celia. "Sir, may problema po." Natatarantang wika nito. "Bakit po, Yaya?"
Kinuha po si Ma'am Glyza ng mga magulang niya. Pinilit po siyang pinasakay sa sasakyan at umalis. Binigay ko sa kanya ang mga gamit ko at sumakay ulit ng sasakyan. Sinubukan ko ulit na tawagin si Glyza pero naka-off na ang phone niya. Nagtataka rin ako kasi kagabi pa hindi nagpaparamdam sa amin ng mga Rivera. Pagdating ko sa bahay nila ay hinarangan agad ako ng mga guard nila. "Sir, bawal ka po dito." Wika ng isa sa kanila. "Anong bawal? Asawa ko ni Glyza." Wika ko't sinubukan ko ulit na pumasok pero pinigilan ulit ako. "Sir, bawal ka po talaga dito. Mapapagalitan talaga kami, sir." "Mr. Rivera! Mrs. Rivera! Glyza!" Sigaw ko. Ilang sandali pa ay lumabas rin ang daddy ni Glyza. "Umuwi ka na, Adrian. Hindi sasama sa'yo si Glyza." Magmamatigas nito. "Nasaan ang asawa ko, sir? Kailangan ko siyang makita." "Hindi pwede. Umuwi ka na kung ayaw mo magpatawag ako ng pulis." "Hindi ko maintindihan kung anong nangyari ngayon. Sir, please, just let me see her." Hindi niya ako pinakinggan at pumasok na ng bahay nila. Nagtagal pa ako ng 1 oras doon, baka sakaling lumabas si Glyza. Pero wala talaga. Bumalik ulit ako sa bahay. Habang nagmamaneho ay hindi ko alam kung saang problema ang una kong aayusin. Sobrang gulo ngayon ng isip ko, na parang hindi na ako makapag-isip ng maayos. Glyza's POV. Umiiyak akong nakatingin lang kay Adrian na naghihintay sa labas. Sinabi sa akin ni Daddy na hindi niya tutulungan si Adrian kapag nagpakita ako sa kanya. 1 oras din siyang nanatili sa labas at umalis na. Kinulong ako ni Daddy sa kwarto at kinuha ang phone ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Napaupo ako sa sahig at napayakap sa mga binti ko. Sana maging maayos ng lahat. Patawad, Adrian. Kung wala ako ngayon sa tabi mo para tulungan ka, susubukan kong makatulong kahit malayo ako sa'yo. 2 araw na akong nakakulong sa kwarto ko. Dinadalhan lang ako ni na Daddy ng pagkain pero hindi ko rin naman inuubos. Binibisita rin ako ni Mami at sinusubukan na ipaintindi sa akin ang nangyayari. At subukan na intindihin si Daddy. Pagkalabas ni Mami ay nakatingin pa rin ako sa bintana habang nakaupo sa kama ko. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok. Bumukas ito at nakita kong pinsan kong si Randy. Hindi ko siya pinansin at tumingin ulit sa bintana. "Are you okay, Glyza?" Wika nito nang nakapasok siya sa kwarto ko. "I'm fine." "Ano nang nangyayari sa labas?" Saad ko at humarap sa kanya. Hinila niya ang upuan na para sa table ko at umupo. "Magulo pa rin. Pumunta ako dito para kamustahin ka at tinawagan ako ni Adrian kahapon na puntahan ka kasi nag-aalala daw siya sa'yo. Pumunta daw siya noong nakaraang araw pero ayaw daw siyang papasukin." Hindi ko mapigilang mapangiti sa narinig kong nag-aalala siya sa akin. Ayaw ni Daddy na magkita kami. Sabi niya kapag nakipagkita ako kay Adrian ay hindi niya tutulungan ng mga De La Cruz. Hinila niya ang upuan niya at umupo malapit sa akin. Inilapit niya ang mukha niya sa akin at parang may sasabihin na hindi dapat marinig ng nasa labas. "Walang ginagawa ang daddy mo. Kalat sa kumpanya niyo ngayon ang pakikipag-merge nito sa mga Suarez. Ayokong pangunahan ng mga nangyayari pero parang nakikipagtulungan ng daddy mo sa mga Suarez." Wika ni Randy. "What? So he tricked me para hindi na ako makipagkita kay Adrian?" Wika ko at tumayo. Lalabas na sana ako ng kwarto ko pero mabilis na hinawakan ni Randy ang kamay ko. "Huwag ka munang gumawa ng hakbang ngayon. Mas lalo kanyang ilalayo kay Adrian. Sa ngayon sundin mo munang gusto ng daddy mo na manatili ka dito sa kwarto mo. Gagawa kami ng paraan para ilabas ka dito." Hindi ko mapigilan na mamangha sa pinsan ko. Siya lang talagang pinaka-close at pinagkakatiwalaan ko na pinsan. Palagi niya akong binabantayan at pinoprotektahan. "Thank you, Randy. Pero huwag ka na rin masyadong makialam sa problema. Baka ikaw naman ang pag-initan ni Daddy." Nag-aalala ko kasi baka bawiin sa kanyang pagiging tagapagmana ng kumpanya. "Ayoko na manood lang sa nangyayari ngayon, Glyza. Don't worry, mag-iingat ako. Basta huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko sa'yo. Mag-ingat ka rin dito. Hindi ako pwedeng magtagal at baka magalit ang daddy mo." Lumapit siya sa akin at niyakap ako. "Thank you talaga, Randy." Naiiyak na saad ko. Nagpaalam na siya sa akin at lumabas na ng kwarto ko. Napaupo ulit ako sa kama at napaisip. Adrian's POV. Andito ngayon si Daddy at Mami sa office ko. Baka sa mukha ni Daddy ang stress dahil sa mga nangyayari. What if bumitaw na lang tayo, Adrian? Bitawan na lang natin ang kumpanya at mamuhay tayo ng simple sa ibang bansa. Nawawalang pag-asa na saad ni Daddy. No, Dad.
Pinaghirapan mo ang kumpanyang to, ilalaban ko to hanggang sa dulo. Pagmamatigas ko. Your son is right, Han. Huwag tayong susuko, okay? Alam natin ang totoo at yun ang pangahawakan natin. Hinawakan ni Mami ang kamay ni Daddy at doon din siya kumuha ng lakas. What about Glyza? Nakausap mo na ba siya? Hindi pa po, Dad. Pero sabi ni Randy, kinulong siya ng Daddy niya at kinuhang phone niya. Kaya hindi ko siya matawagan. Sinabi sa akin ni Randy na pinuntahan niya ang pinsan niya para kamustahin. I also asked him a favor last night to check on her. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Pagkalabas ni na Mami ay pinagpatuloy ko ng ginagawa ko. May mga reporters at mga galing sa media na nag-i-email sa akin. Nireplyan ko na hindi muna kami maglalabas ng official statement galing sa kumpanya. May kumatok sa pinto at pumasok. Si Lucas na ngayon balisa. Anong nangyayari sa'yo? Saad ko. Nag-aalinlangan siyang lumapit sa akin. May aaminin po ako, sir. Wika niya. Nilapag ko ang hawak kong ballpen at tumingin ng diretso sa kanya. What is it? Saad ko at nag-aabang sa sasabihin niya. Sir, hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Tauhan ka ng mga Suarez. Tama? Gulat siya na napatingin sa akin. Paano mo? Nalaman ko lang bago tayo pumunta ng resort. Bago ang birthday celebration ko, pinahanap ko kay Mr. Valdez ang maaaring tauhan ng mga Suarez sa kumpanya. At ang pinaghinilaan namin ay si Lucas. Mas tumibay pa ito kasi tinanong namin ang tauhan nila na nadakip namin noon. At na-confirm niya na nakakita niya si Lucas na kumakausap kay Mr. Suarez. I'm really sorry, sir. Alam ko na mali ang ginawa ko. At handa ako sa parusa mo sa akin. Kinuha niya ang ID niya at inilapag ito sa mesa ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Sa tingin mo, sa ganito kagulo na sitwasyon ay may panahon pa ako para parusahan ka? It doesn't matter to me if you are still working for them. As long as you have a good intentions to our friends. You betrayed me as your boss. But I know you are true when it comes to our friendship. Kinuha ko ang ID niya sa mesa at inilagay ko ulit sa leeg niya. Thank you, sir. But I promise, hindi na ako nagtatrabaho sa kanila. Kumalas ako sa kanila bago pa tayo pumunta ng resort. I really need the money that time, kaya pumayag ako sa mga gusto nila. No need to explain, Lucas. I trust you. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Nagpaalam na siya sa akin at umalis ng office. Nagpapasalamat talaga ako kasi hindi nila ako iniwan. Sina Clarence, Lucas at Rose ang naging kasama ko sa office. Pwede silang umalis at magtrabaho sa ibang kumpanya. Pero pinili pa rin nila na manatili at tulungan ako. Sa gitna ng pagsubok na to ay may maganda rin naman akong napatunayan sa buhay. May mga tao mang bibitawan ka sa gitna ng pagsubok. Pero may mga tao talaga na hindi ka iiwan kahit ano pang mangyari. Rose POV. Agad akong humiga sa kama nang makauwi na ako sa bahay. 2 araw na rin kasi akong hindi nakauwi dahil busy sa office. Marami kasi ang nagsialisa ng mga empleyado, kaya napupunta sa amin ang dapat na mga gawain nila. Kahit papaano naiintindihan ko naman na ayaw lang nila na bumagsak kasama namin, kaya naghanap na sila ng bagong pagtatrabahuhan habang maaga pa. Pero hindi ko talaga bibitawan ng trabaho ko. Mahal ko ang trabaho ko dito sa kumpanya at gusto ko ring makatulong kina Adrian at Glyza. Alam ko na nahihirapan talaga sila sa panahong to, kaya hanggang kaya ko ay patuloy ko silang tutulungan. Napaisip ako sa naging usapan namin kanina ni Lucas. Inamin niya sa akin na nagtatrabaho siya noon sa mga Suarez. Siya ang nagmamanman sa mga galaw ni Adrian dito. Siya rin na naglagay ng listening device at spy camera sa office ng boss namin. He also told me na umamin na siya kay Adrian. Nagulat lang ako kasi hinayaan pa rin ni Adrian na magtrabaho siya dito sa kabila ng inamin ni Lucas. Sinabi niya rin sa akin na kailangan niya akong kausapin bukas sa rooftop ng kumpanya na kamilang dalawa. May sasabihin daw siya na importante sa akin. Sinabi ko pa nga sa kanya na sabihin niya na lang. Pero ayaw daw niya eh. Bukas niya pa daw sasabihin sa akin kaya eto, binigyan niya pa ako ng iisipin. Bago pa ako makatulog ay nag-half bath muna ako at nagpalit ng pantulog. Inayos ko rin ang mga gamit ko at nahiga na ulit ako sa kama. Ilang minuto rin ay nakatulog na ako. Pagdating ko sa office ay sinalubong agad ako ni Mr. Valdez. May empleyado na naman daw na umalis at kailangan naming asikasuhin ang mga naiwan nitong mga trabaho. Habang naglalakad papunta sa elevator ay tinali ko ng buhok ko. Sabay kami na pumasok sa elevator.